Okay, so good morning everybody. Natutuwa po ako sa attendance. So far, so good. Marami pa pong dumarating. Ang dami hong nakaparadang tricycle sa labas. Yan, talagang marami tayo. Thank you po. So, tayo po'y magsisimula na. Sisimulan po natin ito sa isang maikling panalangin bago i-introduce ng ating guest speaker for today. So, ang iba po hindi na natin maantay. On the way na po ang iba. So, para po tayo, yan, si Ate Dolores po ay dumarating na. May magpipicture na sa atin. So, magsitayo na po tayo para sa ating pambungad na panalangin. Pagkatapos po ay susunod natin ang introduction sa ating speaker bago tuloy-tuloy na po ang recollection. Kung hindi po tayo matatapos ng alas 10, it's okay. Pwede tayo hanggang 10:30. May kaunti po tayong pamerienda. Tinapay po ito. Yan. At least pang patid uhaw. Pero ang mga handmaids of the Lord, wala akong problema at napakaraming dalang pagkain. Okay? Yan. Yan. Yung mga may dalang palaspas, ilagay na lang po dyan sa tabi ni San Jose. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Patuloy po nating damahin ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Ama naming mapagmahal at mapagkalinga sa umaga pong ito, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa napakaraming biyaya na kaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito ng aming kapatid, kaibigang pari, ay nung sabihan namin, imbitahan na siyang magiging speaker, ay hindi nagdalawang salita. Opo, Father, opo, Father. Malayo ang kanyang pinanggalingan, pero siya naglaan ng panahon para sa atin. Salamat po, mahal na po ang San Jose sa inyong pagdadala sa kanya at mahal na ina. Patuloy po niyong basbasan ang bawat isa sa amin. Basbas po ang aming speaker. Naway siya'y patuloy na gabayan ng banal na spirito. Patnubayan ni po ang San Jose at ng Our Lady of La Annunciata. Basbasan po ang lahat ng dumadalo magsisimula ng Paris Lenten Recollection na ito. Ganyan din po ang nanonood sa amin, nakikiisa sa amin sa oras na ito. Basbasan mo rin po ang lahat ng participants. Basta po ang aming sound system, ang cameras na ginagamit, ang aming social media, nang sa gayon po'y mas malayo, mas maraming maabot ang Paris Lenten Recollection na ito. Basbasan mo rin po, Panginoon, ang mga on the way pa papunta dito. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Tinatas ko po sa iyo, Panginoon, yung kanilang mga naiwang gawain sa bahay. Panginoon, kayo na muna po ang bahala. Kayo na rin po ang magbantay ng kanilang mga tahanan. Panginoon, marami pa kami dapat hingin sa iyo. Pero alam mo na, bago pa kami humingi, ay alam mo na kung anong aming pangailangan. Ang biyaya ng kagalingan, ang biyaya ng pinansyal namin pangailangan, dahil medyo nagkasunod-sunod ang aming mga aktibidades sa aming parokya, sa aming komunidad. Tinatas din po namin ang mga kapatid naming mayroong may sakit, lalo na po ang lahat ng parishioners ng La Annunciata Paris, para sa lahat ng aming mga silent benefactors. Panginoon, kayo na po ang bahala, nawa po'y maging bukas ang aming mga tenga para maintindihan namin at maunawaan namin ang ibabahagi ng aming speaker. Buksan din po niyong aming mga puso na may mawala na ang galit at sama ng loob, kundi maghari pagpapatawad at paglimot. Panginoon, kung kailangan po namin mangumpisal, salamat po may pari o mga paring makikinig sa amin na sa iyong pamamagitan ay patatawarin kami sa aming mga kasalanan. Ang lahat po ng ito ay samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po
Good morning, everyone. We are blessed to have with us our Lenten Recollection Master for this morning. He is a priest of the congregation of the Oblates of Saint Joseph. He is from the province of Bacolod. He was ordained priest on May 14, 2008. His major assignments includes being the provincial youth director of the Oblates of Saint Joseph, Philippine Province, parish priest of Sanctuario de San Jose, Mandaluyong City, and a missionary to Brazil. Currently, he is assigned as the parish priest of San Lorenzo Ruiz, Bayambang, Pangasinan. He is an excellent musician, composer, and has several concerts. He is a well-known spiritual director and retreat master of the different groups, a priest of a big heart for the young people, a very humble and kind priest of the Oblates of Saint Joseph. Brothers and sisters, let us welcome our Lenten Recollection Master for this morning, Reverend Father Gerbert Cabailo, OSJ. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po'y mapalad. Karangalan ko po na maimbita po ni Father Nelson. Isa po sa mga hinangaan kong confessors ko po ay isa po sa mga hinangaan kong nagagabay po sa akin, sa aking pagkapari, sa aking pagkatao. And brothers and sisters, pag-uusapan lang po natin, ang tema po natin ay sa ating gagawin pong pagninilay ay Jesus, you are mercy and compassion. Yeah. And Jesus, you are mercy and compassion. Si Jesus po ang ating awa, ang awa ng Diyos. Noong ako po'y bata, ang hilig ko po ay relo. Kami po'y galing po ako sa mahirap na pamilya. Siguro po sa lahat po ng mga tao na galing sa mahirap na pamilya, maintindihan po niyo yung sinasabi ko. So, natutuwa po ako sa relo. Kaya, ang gustong-gusto ko po nga okasyon talaga, nung ako'y bata, tanda ko po, nanay ko lang ko po kasi nagpalaki sa amin. Yung tatay ko po ay sumakabilang pamilya. Kaya, ang trabaho niya po ay sakada, nagagapas ng tubo, tapos isang araw hindi na kaya, ay pumunta po siya sa Maynila para maging kasambahay. 47 years po siya naging kasambahay. Kaya natutuwa po ako pag birthday ko po, pupunta po kami ng McDonald's. Hindi po ako endorser ng McDonald's. Pupunta po kami McDonald's, tapos bibili po ang nanay na 125 peso na worth po yun, purchase ng McDonald's. Tapos entitled ka na makakabili ka ng relo. 25 peso na relo. Ayan. Tapos yung relo na yon, siguro magagamit ko lang po ng 2 hanggang 3 buwan. Kasi oras na mabasa na po yun, dahan-dahan na siyang nasisira. Pero doon po ako masaya sa kanyang regalo. Lagi po yon. Regalo, masayang bata. Regalo, masayang bata. Pero dumating po yung pagkakataon na wala na pong maibigay ang nanay ko, kasi 5 nga po kami magkakapatid, 4 po yung babae, ako po yung bunso. Nakita ko po na kahit wala ng regalo, masaya pa rin ako. So kita niyo po yung transition. Dati ay masaya ka nung kay bata kasi may regalo. Dumating yung pagkakataon, wala na yung regalo, masaya ka pa rin. Because you realize na yung nagbibigay na yung regalo, yun talaga yung pinakaregalo sa Diyos. Ang nanay ko po ang isa sa mga pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Analogically speaking, kukunin ko po ito para ipaliwanag po ito. Jesus, you are mercy and compassion. Si Jesus po ay hindi lang po siya nagdala ng habag sa atin. Hindi lang po siya nagdala ng awa para sa atin, para po sa akin. Siya po mismo ang awa ng Diyos. Yan. Ang tawag po sa kanya ay Word made flesh. Naririnig po natin yon, incarnation. Sabay-sabay nga po tayo, 1, 2, 3, incarnation. Yan.
Yung salitang ugat na salita po ay karne sa talipapa, sa palengke. Ibig sabihin po, ang pagmamahal ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng laman sa sinapupunan ng bahal na Bereng Maria. Kaya nga noon, ang Diyos ay napakalayo sa tao. Pero isang araw ay the fusion of heaven and earth, the fusion of divine and humanity. Naganap po yun sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Niyakap niya po yung ating pagiging tao, hindi para maging makasalanang kagaya natin, kundi bigyan po tayo ng tinatawag na kaligtasan. Kaya, Jesus, you are mercy and compassion. Siya po mismo. Hindi lang siya nagdadala, siya po mismo. Ayan. Pupunta po tayo sa tinatawag na shalom. Ito pong slides na ito ay shalom. Naririnig po natin itong salitang ito. Ang ibig pong sabihin nito ay kapayapaan. Pero may malalim pa pong salita ito, oneness of God, a relationship between God and man. May kaisahan po ang relasyon ng Diyos at ng tao. Napapansin niyo po yung sarili natin kapag may kaisahan po tayo ng relasyon sa Diyos, payapa po yung ating isipan, payapa po yung ating kalooban. Pero isang araw po, kapag nawawala po ang relasyon na ito, nasisira po dahil sa ating mga kasalanan, hindi po tayo makatulog. Binabagabag po tayo ng ating konsensya. Yun na po yun. At mga minamahal kong mga kapatid, in the Garden of Eden, payapa po ang lahat. Naroon yung pagmamahal ng Diyos sa unang mga magulang natin at naroon din po yung pagmamahal ng mga unang magulang natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Pero isa po sa mga pinakamagandang at pinakamakapangyarihan na regalo ng Diyos sa atin ay tinatawag na kalayaan. At isang araw po, ang kalayaan dapat kasi ay papunta sa Diyos. Kapag ang kalayaan po ay hindi na papunta sa Diyos, hindi na po yung kalayaan. It is alienation. It is slavery. Isang araw po nagamit po itong kalayaan nito at hindi na po papunta sa Diyos. Sa konsepto ng mundo, mahirap itong itindihin kasi ang konsepto ng mundo ngayon, kapag ikaw'y malaya, gawin mo yung gusto mo. Regardless kung tama man ito o mabuti man ito masama, yun ang kalayaan para sa mga tao ngayon sa mundong ito. Regardless kung makaagrabyado ka ng mga tao o hindi, basta ikaw'y malaya, magagawa mo yung gusto mo. Pero sa konsepto ng Diyos, ang kalayaan po ay lahat papunta sa Diyos. Kaya nga po yung salitang sin o hamartia, yan sa Greek po to, ang sin o hamartia ay missing the mark. Ibig sabihin, halimbawa po, pag naglalaro po kayo ng dart, tatamaan niyo po dun sa bullseye tapos hindi po nasasapul yung bullseye. Yun po yung tinatawag na sin. Dapat ang kalayaan mo ay papunta sa Diyos, pero pag ang kalayaan mo hindi papunta sa Diyos, missing the mark. Tapos ang nakalagay pa pong isang description ng tinatawag na sin ay judgment of error. Ibig sabihin po ay ang tao po ay nagdidesisyon ng hindi papunta sa Diyos. Kaya akala ng tao, akala natin tayo malaya dahil nagagawa natin yung gusto natin, pero hindi po. Ang kasalanan po ay nagbibigay lang sa atin ng temporaryong kaligayahan. Tayo po mga tao ay hindi lamang para sa temporaryong kaligayahan, para po tayo sa permanenteng kaligayahan. At hindi po yung mabibigay ng mundo. Hindi po yung mabibigay ng kasalanan, mabibigay lang po ito ng ating Diyos. And brothers and sisters, kaya ko po sinasabi ito dahil pag-uusapan po muna natin ang tinatawag na kasalanan. Ang una po dito ay sin, slavery, or alienation. Ang kasalanan po ay pagkaalipin. Kanino po? Sa dyablo. Okay? Dahil sa utos ng dyablo ay nadidiktahan yung ating buhay ng tinatawag na mga kasalanan natin. And sin, we think that we are free, but in reality, we are in total slavery. We lose everything to the devil. Ibig sabihin yung kalayaan natin kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, ang kalayaan natin nakukuha sa atin. Hindi tayo malaya. And brothers and sisters, sin is addictive in nature. Nakaka-addict po ang kasalanan. Naglagay po ako ng ilan po dito. Sino po ba dito ang makasalanan? Taas po ang kamay. Yan, madami tayo. Tapos makaka-relate tayo. Kasi pag ako lang, baka hindi ko makalagay. Sige. Sin is addictive in nature.
Ang una ko pong tiningnan dito ay alcoholism. Ibig sabihin ng pag-iinom. Wala pong masama sa pag-iinom kung yan po may okasyon. Pero meron po kayong makikita mga tao o meron po tayong nakikita mga tao na mula umaga ay naglalasing na hanggang gabi, naglalasing pa rin. Brothers and sisters, 4 po sa mga tito ko ay namatay sa pag-iinom. Yan. So 3 na lang po natitira sa kanila, 3 babae po yun na hindi naman marunong mag-inom. And sabi nga po ay nakaka-addict ang tinatawag na pag-iinom. Yung ibang mga tito ko po ay napakababait na mga tao. Kapag wala pong inom, magaling po silang makisama. Pag nag-inom na po ay doon po sa kami probinsya. Taga Bacolod po ako, Luzon, Visayas, Mindanao. Visayas part po kami, sugarcane plantation, planta po ng mga tubo sa amin. Kaya ang mga tao po doon pagkatapos magkapas ng tubo, nagiinom na po. Pag nagiinom po yung mga tito ko ay nag-iiba na po. Ang tawag po sa amin ay maoy. Nagwawala. Hindi sila makontain ng kanilang asawa, ng mga anak. Kaya nga po, brothers and sisters, isang araw, nagkasakit na po sila at yun na po, pinawian na po ng buhay. Alienation. Ibig sabihin po ay hindi sila makawala kasi mula pa pagkabata ay nagiinom na po. Tapos yung kultura nga po ay gano'n na. Kaya nasira na po yung kanilang katawan. Isang araw nga po, ang isip na rin, nag-iiba. Kapag sa isang taong nakakainom, lalo na yung labis, kapag nagmamaoy, hindi ko po ma-reconcile eh. Yung bait ng tito ko kapag hindi siya nakakainom, tapos pag nagmamaoy na yung talagang tinatali na siya ng mga, ng mga pinsan ko. Kasi hindi siya makontain, naghahanap po talaga ng gulo. Kaya po, ito po, isa po sa mga tinatawag na kasalanan, addictive in nature. Ang pangalawa po ay nicotine addict. Ibig sabihin po, mahilig manigarilyo. Ganun din po yung mga tito ko. Meron po kami isang kabataan, ang pangalan niya po ay si Echo. Ano pong pangalan? Nandiyan pa po kayo. Si Echo po ay mula pagkabata ay naninigarilyo. Tapos kasama po namin sa youth ministry, ay talagang nakakaubos po ng kahakahang mga sigarilyo. At isang araw nga po ay meron po siyang naging kasintahan. Ang pagmamahal po nababago ka sa magandang pamamaraan. Kaya sabi sa kanya ng kanyang girlfriend noon na kung hindi mo titigilan yung paninigarilyo, makikipaghiwalay ako sa'yo. Ang bigat Mamili ka, sigarilyo o ako. And brothers and sisters, nakita ko po yung struggle ng kaibigan ko. At talagang nangangatal siya. Nilagnat po siya ng 1 linggo. Tapos nilalagyan lang po dito ng nicotine na parang plaster po yun, nilalagay dito sa likod. Tapos gustong-gusto niya lagi ng candy kasi wala nang sigarilyo. And isang araw po ay nawala sa kanya yung paninigarilyo. Ibig sabihin, pag gusto ng tao, magagawa at magagawa ito. At nakita ko na po yun. Nagawa po yun ni Echo. Ngayon po si Echo po ay nasa ibang bansa. May 2 na po siyang anak. Masaya na po yung kanyang buhay at wala na po siyang bisyo. Maliban sa pagkain. Sa pagkain. Mahilig po kami kumain magbabarkada. So, siguro may makikita kayong mga kapatid natin na naninigarilyo. Yun po yun. Hindi po masama, pero pag labis na po ito'y makakasira ng ating mga katawan. Ito po'y labis na kasalanan dahil ang ating mga katawan ay templo ng Diyos. Pinahiram lang sa atin, isang araw ibabalik natin, kaya dapat po nating alagaan. Responsibilidad po natin yun sa Diyos. Ang pangatlo po ay drug addiction. Sa drug addiction naman po, ipinagbabawal na gamot. So kung malala na po ito, paninigarilyo, mas malala pa po itong drugs. Throughout the history, nakita naman po natin kung ano po yung dinulot ng ipinagbabawal na gamot. At ang mga komunidad po ay nasisira, ang mga pamilya ay nasisira dahil po sa ipinagbabawal na gamot. Kaya nga po, lagi nating ipagdadasal po ang mga tao po na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na sana po isang araw matagpuan po sila ng Diyos. Either way po ito eh. Hindi man natin matagpuan ng Diyos, isang araw po tatagpuin po tayo ng Diyos. At yun po yung pagdadasal natin. Sana isang araw ay hindi pa huli ang lahat, may pagbabago pa dahil may mga tao po na nagmamahal sa atin. Yung tinatawag na drug addiction. Ang pang-apat na nakita ko po dito ay lie addict. Ano po yung lie addict? Mahilig sinungaling. So, dito po sa kasalanan na ito ay
Pag ang tao po ay namumuhay sa kasinungalingan, wala po siyang kapayapaan ng isipan kalooban. Ang tao naman po ay namumuhay sa katotohanan, payapa po yung kanyang isipan kalooban. So lagi po nating iisipin dapat na mamuhay sa katotohanan dahil ang katotohanan lang magpapalaya sa isang tao. At sa nakita ko po, ang isang kasinungalingan ay kailangan para masolidify siya, kailangan siyang suportahan ng 10 kasinungalingan pa. Ano po yun? Ibig sabihin po, halimbawa po, ako po'y hindi nagpare. Nag-asawa po ako, halimbawa lang po naman. Naging asawa ko po ay hindi naman po ako mapili. Siguro mga Christine Hermosa lang, yung mga ganyan. Ano? Parang ayaw nyo. Halimbawa lang naman, kayo naman. At tinanong ako ng aking asawa, si Christine Hermosa, kung hindi man ako nagpare, ay saan ka po nagpunta? Kasama ko yung mga barkada ko, nagpunta kami sa hindi dapat puntahan. Sabi ko, kami kumain lang ng mga barkada ko. Isa na po yun. Anong ginawa nyo doon? Para masuportahan mo yung unang pagsisinungaling, babackupan mo yun ng pangalawang pagsisinungaling. Kami nagkwentuhan lang, nag-inuman na, pero pangalawang pagsisinungaling yun. Halo-halo na po ito. 10 pagsisinungaling pa para suportahan mo yung kasinungalingan mo. At nagiging komplikado yung ating buhay. Ang buhay po ay simple. Bakit nagiging komplikado? Dahil gawa nating mga tao. Kaya ito po yung pinapupunta po tayo ng Diyos. Tayo po'y lagi, katotohanan. Dahil ang katotohanan na magpapalaya sa ating mga tao. At ito po yung isa sa mga kasalanan na dapat po ay tatalikdan na po. Kaya po sa lahat ng mga magulang na naririto, kapag nakikita niyo naman po yung mga inaalagaan yung mga bata at kabataan ay nagsisinungaling na, itama niyo po ito. Ang tawag po dito ay fraternal correction. Tinatama mo yung tao, hindi para sa'yo, kundi para sa kanya, na kapag nawala na po tayo, makakatayo po sila sa kanilang mga sariling paa. Ito po ang tinatawag na lie addict. Ang panglima po ay anger addict. Ano po yung anger addict? Laging galit. Wala namang ginagawa sa iyong mundo ang mga tao, pero lagi kang galit. Kahit sino mang makaharap mo, pamilya man yan, miyembro ng pamilya, kaibigan man yan, ay lagi kang galit. So, nakakalungkot isipin kasi ngayon po ay komplikado na po yung daan. Medyo traffic talaga sa Pilipinas. Meron pong tinatawag na mga road rage. Mahirap po pag nagkaroon ng road rage tapos magagalitin ka. Tapos nabigyan ka pa ng lisensya sa baril. Magkakaroon po talaga ng tinatawag na patayan. Kaya nga po, brothers and sisters, kung narito po tayo sa addiction na ito, ay bakit ka ba nagagalit? Wala naman sa iyong ginagawa yung iyong kapwa-tao. Napakaikli lang ng buhay natin. At yung galit na yon, para po siyang laso na dahan-dahang pumapatay sa isang tao. Dapat po ang isang tao mamuhay sa tinatawag na kapayapaan ng isipan at kalooban. At hindi po natin magagawa ito kapag lagi po tayong galit. Kailangan po ay may mga pagkakataong kailangan natin magalit pero hindi lagi. Dapat kapag nagalit tayo ay merong rason, malaking rason. Ang susunod naman po ay gossip addict. May kilala po ba kayong mga tao na walang ginawa kundi magkwento ng buhay ng ibang tao? Umaga pa lang para nagkakatipo ng mga langgam na walang kaalam-alam yung ibang tao, ikaw na pala yung pinagkakwentuhan. May kilala po ba kayong ganito? Wala naman. Malapit sa inyo? Hindi. Okay. So brothers and sisters, gossip addict, pakinggan niyo po ito. Words are very powerful. It can make or break people's lives. Ulitin ko po. Words are very powerful. It can make or break people's lives. Kaya nga po yung mga salita, dapat iingatan natin. Kung hindi po yun makakatulong sa ating kapwa-tao at wala naman tayong kinalaman doon, ayun po. Huwag po natin i-chismis yung ibang tao. Kung gusto po natin magbago yung kanyang buhay, puntahan po natin direkta. Ang
Ang tawag po doon ay fraternal correction. Ito tama mo dahil nakabase yun sa tinatawag na pagmamahal para mabago mo yung kanyang buhay. Kasi po kapag dumating po yung pagkakataon na naikwento na po natin na hindi naman po totoo, kawawa naman yung isang tao. Hindi na nakakatayo. Kasi po yung taong yun may dignidad siya, may iniingat ang integridad. Meron po mga nagmamahal sa kanyang pamilya. Lahat po yung guguho sa isang maling kwento. At magbabackfire po ito. Kapag mali po yung kwento, magbabackfire po ito pabalik sa tao pong naghahasik nung tinatawag na chismis. Yung po tinatawag na gossip, addict. Kaya ingatan po. Tapos, ang rule naman po ng mundong ito, kung anong tinanim, yun po yung ating aanihin. Kaya kapag tayo po'y nanira, asahan nyo na po yun. Naka-loan lang po yun. May interest pa po yun. Either sisirain po tayo o pamilya natin. So mag-iingat po tayo. Yung tinatawag na gossip, addict. May nakita pa po ako isa ay shopaholic addict. Meron na po pa kayong kilalang mga tao na walang ginawa sa buhay kundi mag-shopping na mag-shopping. Yung mga lalaki. Sa lahat ng mga mister dito, may kilala po ba kayo? Mahilig mag-shopping. Pag nalulungkot, mag-shopping. Pag masaya-masaya, mag-shopping. Pag punong-puno ng anxiety, mag-shopping. But a material addict is not about material things. It's about self-worth. Ang kahalaga ng tao ay hindi nandun sa material na bagay na hawak mo. Nakalagay po yon kung sino at kung ano ka sa harap ng Diyos. At nung ako po'y pumunta sa Brazil, isa po sa mga tribong pinaglilingkuran ko, ang ganda po ng kanyang ritual sa paglilibing. Meron po silang 30 minutes po na ritual na bago po nila ilibing sa malalim, ililibing po nila sa mababaw yung miyembro ng tribo. Tapos po ay nakabaon yung buong katawan, tapos yung kamay, yun lang yung nakalabas. Tapos yung palad ay naka-open, nakabukas. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan ko po, bakit ganito yung uri ng ritual nila? Parang ang weirdo. Kasi pinapakita po doon, pumasok ka sa mundo na wala kang dala, lalabas ka sa mundo nang wala kang dala. Ganun po siya kasimple. Kaya nga po yung mga material na bagay na pinaghihirapan natin, isang araw ay pinag-aawayan natin, isang araw, lahat ng ito ay wala tayong madadala. Ano lang po ang madadala ng tao? Yung kabutihang ginagawa mo sa iyong kapwa at sa Diyos. Kaya nga po, ang halaga po ng tao ay hindi dun sa hawak niyang material na bagay, kundi kung sino at kung ano po siya sa harap ng Diyos. May kilala po kayong food addict? Walang ginawa kundi kumain ng kumain. Hindi ko po maintindihan. Pag ako'y nalulungkot, kumakain po ako. Pag ako'y masaya-masaya, kumakain po ako. But, brothers and sisters, a food addict is not about food. It's about self-worth. Nilalagay lang talaga sa pagkain. At hindi po masama ang pagkain. Napakasarap kumain. Ako na po nagsasabi sa inyo. Tested na po. Pero kapag kumain po tayo ng labis-labis, yung tinatawag na gluttony, ay makakasama po yun. Yun po yung papatay sa atin. Yun ang bubuhay sa atin, pero simultaneously, yun po ang papatay sa atin. Makinig ka, Father German. Food addict. Ang susunod po ay sexual addict. Yan. Ano po yung sexual addict? Yan. Pornographic materials. Pag nasimulan po ito sa pinakabatang edad, ay mahirap po itong tigilan. At nanganganak pa po ito ng mas malalaking kasalanan. Ako po yung generation ko, wala po kaming cellphone. Tayo po siguro, hindi po natin inabot eh. Pero yung mga bata po ngayon ay nandun na po sila. May access na po sila. So sana po ay nakikiusap po ako sa mga magulang na gabayan niyo po yung mga bata. Huwag niyo pong hayaan ng mundo na ituro sa kanila yung mga mali. Turuan po natin sila ng mga tama. Kaya nga po, babantayan din po ang mga bata. Kasi pag napasok na po nila ito, mahirap na po. Hindi na po sila makakabitaw. At nanganganak pa po sila ng iba't iba at maraming mga kasalanan. Pornographic materials, sexual addict. Okay? Meron pa po money addict. May mga tao sa mundo na ang tingin lang sa buhay ay pera, kwarta.
Hindi masama po, ang pera po ay hindi kasalanan. Yun po siya neutral. Depende lang po sa taong humahawak ng pera kaya nagkakaroon po ng kasalanan. Ah, kapag ang tao po ay gumagawa na ng masama, nangaagrabyado na sa ngaran ng kwarta, yun po yun, money addict. Nung ako po'y nasa Batangas, bagong pari po ako sa Padre Garcia, naalala ko po doon, ang saya po ng blessing po doon eh. Babasbasan yung bahay pagkatapos ng blessing, magbabato po yung may-ari ng bahay ng mga barya. Babasbasan po yung barya, lalabas po yung may-ari ng bahay sa kanyang pintuan, tapos papasok, ibabato, tapos mag-aagawan yung mga tao. Isang araw po yung may dalawa pong magkapatid, kambal po sila, magkamukha, yung kanilang height, nag-iba lang sa boses. Magkaiba po yung kanilang boses. Yun lang po yung distinction. Tapos po ang nangyari po doon ay yung kanilang nanay, naglabas po ng mga barya, hinagis, nag-agawan kasama ng mga pinsan. Tapos may pumunta sa isang mataas na part, yung kanyang tita naglabas ng 350 pesos. Tapos itinapon yung 350 pesos. Yung isang 50 pesos, nagpalutang-lutang at tumapat po dun sa kambal. Nakuha nung isa, tapos hindi natanggap nung isa, ay nag-away na po. At suntukan talaga, ang tawag ay panumbe, nalabi. Putok po yung labi nung isa kasi nasa kanya na daw, ay kinuha pa, tapos napunit po yung 50 pesos. Pag tinignan nyo, parang wala naman yan eh. Yan ay away bata. Maya-maya magbabati na. Pero reflection po yun ay napagnilayan ko po na baka isang araw ito po yung pupuntahan ng magkapatid na ito. Na kapag nawala na yung kanilang mga magulang sa kakarampot na pamana at pera, magpapatayan po sila kahit magkakadugo. Nakakalungkot isipin, sa isang pamilya, meron po mga magulang na namamatay na hindi po sila napapatawad ng kanilang anak dahil sa pera at pamana. Meron po namang mga magulang na hindi rin napapatawad yung kanilang anak dahil sa pera. May mga mag-asawa po naghihiwalay dahil sa pera. May mga matatalik na magkaibigan mula pa pagkabata nagkakasiraan sa pera. Brothers and sisters, mahalaga po ang pera. Pero may mga bagay po na hindi nabibili ng pera sa mundong ito. Kaya nga po, iingatan po natin ang pera. Hindi masamang humawak ng pera, pero kapag ikaw ay nagpahawak na sa pera, yun na po yun. Hindi ka bibitawan nito at isang araw babaguhin yung iyong pagkatao. Tinatawag na money addict. Ang susunod po ay power addict. May mga tao po talagang ganit sa kapangyarihan. Sino man namang ayaw ng kapangyarihan? Kasi kapag nagkaroon kayo ng kapangyarihan, sa palad nyo mapapaikot nyo lahat. Pero brothers and sisters, sapat bang kapangyarihan para punuan ang pagsusumamo ng ating mga pagkatao? Hindi po ito sapat. Kaya isang araw po ay ang kapangyarihan, kapag hindi nahawakan, ikaw din yung hahawakan ng kapangyarihan. Marami na po akong kilalang tao kahit sa ating kasaysayan na nadampian lang ng kapangyarihan, hindi na po nila mabitawan. Mabubuting mga tao po ito, mga to. Pero isang araw nadampian po ng kapangyarihan, hindi na po nila nabitawan at hindi na po sila binitawan ng kapangyarihan. Nagbago na po sila. Ang susunod po ay tinatawag na prestige addict. Ibig sabihin po ng prestige addict ay mahilig sa palakpak ng tao, sa paghanga ng mga tao. Wala naman pong problema yun. Kailangan po yun ng isang tao. Pero kapag labis na po ito, ay nakakasira din po ito ng isang tao. Nung ako po'y nasa labas, isa po sa mga paborito kong banda ay ang tinatawag na Nirvana Band. Ang kanila pong bukalista ay si Kurt Cobain. Si Kurt Cobain po ay napakagaling gumawa ng kanta. Pero isang araw sa kasagsagan po ng kanyang katanyagan ay nagbaril po siya sa ulo. Overdose siya, pinagbabawal na gamot. Ang nakalagay po dun sa kanyang suicide note, it is better to be burnt out than to fade away. Mas mahalagang mamatay ako nang ako'y sikat kaysa mamatay ako nang ako'y laos. Prestige addict. Darating po yung pagkakataon sa punto ng buhay natin na tayo papalakpakan, nahangaan tayo. Pero dapat matanggap po natin na isang araw, lahat ng yun mawawala din. Pero wala namang nawala sa atin. Tao pa rin po tayo at tayo po ay anak pa rin ng Diyos. Dapat po natin maisip yun.
Nung panahon po ng mga nanay ko, siguro kapag sinabi kong superstar, sino po naiisip nyo sa Pilipinas? Nora Honor. Pag sinabing megastar, Sharon Cuneta. Pag sinabi kong Diamond Star, Maricel. Pag sinabi ko Star for All Seasons, nandito akong age. Ano? Sila nasagot eh. Parang choir. Ano? Pero subukan nyo pong tanungin yung mga bata. Ano? Pag sinabi nyo yung superstar sa mga bata, yung may hawak ng gadgets, mahihirapan na po sila. Kasi ibang generation. Ibig sabihin, ang kasikatan po ay isang araw nawawala din po. Dapat hindi po natin isandal yung ating pagkatao po doon. Okay? So lahat po ng mga addictions, marami pa po ito, hindi ko na po maiisa-isa, pero sigurado po ako na naririto po tayo lahat dahil tayo po yung mga makasalanan. Ang tanong po dito, kung tayo po yung mga makasalanan, is it possible for us to still have our freedom? Kasi sa isang taong makasalanan, hindi po siya malaya gumawa ng mabuti dahil nakatali po siya sa tinatawag na kasalanan. Pag nawalan ka ng kalayaan, tali ka na. So is it still possible na maging malaya ang tao? It is possible. Posible po yun. May mga nagsasabi na po ng mga tao na hindi posible kasi sinimulan ko ng bata hanggang pagtanda, yan na yung magiging kamatayan ko. Para siyang destiny, itinadhana na. Pero posible po siya kasi may nakita po akong mga tao, nagbago talaga yung buhay. Magmula sa pagiging makasalanan ay humango o hinango po sila ng Diyos, hinango po nila yung kanilang sarili. Kaya napunta po sila sa tinatawag na relasyon sa Diyos. At paano ko po paliliwanag ito? Noon po, kung hindi nyo po nalalaman, meron pong isang greatest escape artist. Ang pangalan niya po ay si Houdini. Ulitin ko po, si Houdini. Ano pong pangalan? Yan. Si Houdini po ay greatest escape artist ng kanyang era. At isang araw po, ano po ba yung greatest escape artist? Lagyan mo ng posas, itali mo, ilagay mo, ikulong mo sa lahat ng mga silyadong mga lalagyan, mga kwarto. Wala pa po 1 minuto, 2 minuto, o 5 minuto, makakalagpas na siya, makakaalis na. Ganun kagaling itong taong ito. At isang araw nga po ay sinupo po siya ng Great Britain. Sabi ng British Isle ay, Houdini, ikaw yung pinakamagaling na greatest escape artist ng iyong era, pero dito sa gagawin naming selda, hindi ka na makakalis. Kasi gagawin namin ito para sa iyo lamang. Pero para patunayan ni Houdini na siya ang greatest escape artist ng kanyang era, tinanggap niya po ito. At pumunta po siya doon. Kaya sa isang saglit ay nilagyan na po siya ng posas, itinali na po siya ng napakaraming tali, tapos inilagay na po siya doon sa seldang yon na ginawa lang para sa kanya ng Great Britain. Pero ang nangyari po dito ay hindi po maganda. Kasi dati sa loob ng 1 minuto ay nakakawala na po siya. Pero tumungtong po yung 1 minuto, hindi po siya nakawala. Okay lang po yon. Tumungtong po yung 5 minuto, hindi pa rin po siya nakakawala sa selda. Pinipilit niya pong buksan yung selda, hindi niya po mabuksan-buksan. Tapos tumungtong na po yung kalahating oras, and the confidence in his face has gone. Nawala na. Siya yung greatest escape artist ng kanyang era, pero hindi na po siya makawala. May malaki ng problema kasi hindi na po siya makahinga. Pinipilit niya pong buksan yung napakasaradong selda, pero hindi niya po mabuksan-buksan. At wala na pong hangin, kaya bumagsak na po siya dun sa pinto sa seldang binubuksan niya. At bumukas po yung pinto. Nang hindi niya na po ginagalaw, bumukas po yung pinto. Bumagsak po siya doon. Bakit po bumukas yung pinto? Tingnan niyo po ito. Bakit bumukas yung pinto? Because the door was not locked. Ulitin ko po. The door was not locked. Saan po nakalak ang pinto? Dito, sa isip ni Houdini. Every time he inserts the key, siya yung nagsasara ng pinto, kaya hindi niya na mabuksan. Ano po yung gusto kong ipunto sa ating lahat? The door was not locked. The door is not locked. Pakisabi nga po sa katabi, the door is not locked. Kung narito po tayo, bandage po tayo ng mga kasalanan na ito, may pag-asa ba tayo? Oo. Because the door is not locked.
Binuksan po yon ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sa krus, yan. Kapag tiningnan niyo po yung krus, magsasabi po yun, the door is not locked. Kasi sinasabi ng kasalanan, wala kayong halaga kasi kayo'y bumagsak sa kasalanan. Pero dumating po si Jesus. Jesus is our mercy and compassion. Binuksan niya po ito. Kaya mahalaga tayo sa mata ng Diyos. Binalik niya yung kalayaan na dapat wala sa atin dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Ang tawag po sa kanya ay ransom. Ulitin ko po, ransom. Sabay-sabay nga po. Narinig po natin to, huwag may kidnapan, may ransom. Ibig sabihin, may sinanla, may kailangan magtubos. At ang kordero ng Diyos na walang kasalanan, siya ang nagtubos ng ating kasalanan para sa ating kalayaan. Kaya wala na tayong rason para mabuhay pa sa tinatawag na kasalanan kasi tinubos po tayo. Doon po sa Mato Grosso, meron po doon kulungan at nakilala ko po doon si Federico. Si Federico po ay 16 years na nakakulong po doon. Ano po yung sala niya? Pagpatay. Tapos po, isang araw makakalaya na siya pero wala nga siyang pamilya. Namatay na po yung kanyang mga magulang, natira po yung kanyang kapatid na malayong-malayo na po doon sa Mato Grosso. Doon po sa Brazil. Kaya nga po, isang araw ay ayaw niya nang umuwi. Kahit napalaya na siya, 16 years na siyang nagbayad, naging preacher na lang po siya, tagapangalan salita ng Diyos. Nagdesisyon po siyang manatili sa loob ng bilangguan, pero hindi bilang bilanggo. Bilang tagapagbalita tagapangalan ng mabuting balita. Ang hirap intindihin, no? Magmula sa pagiging preso, tapos magiging preacher ka. Pag ganito kasi madali pare, tapos magbibigay ng magandang balita. Pero isang makasalanan na nandun sa preso, tapos magbibigay ng magandang balita ay ang hirap intindihin. Pero yun po yung pinuntahan. So, can you imagine, nakikita niyo po, nabivisualize niyo po si Federico. So, inialay niya po yung kanyang buhay para gabayan po yung mga tao. Ang tawag po ni Henry Newman sa kanila, wounded healers. Yung mga sugat na nilikha ng panahon sa kanila, isang araw ginamit yun ng Diyos para paghilumin ng kanyang bayan. Marami po siyang napalapit sa Diyos. Ano? Dahil lahat ng kanilang pinagdadaanan doon sa loob ng bilangguan, kanilang mga kasalanan, pinagdaanan po ito ni Federico. At then, brothers and sisters, isang araw nga po ay namatay po doon si Federico. Pero ang maganda po doon ay nung namatay na po siya doon, ay hindi po siya namatay bilang makasalanan, kundi bilang isang tao nagbago sa Diyos. At ang maganda po dito sa kwentong yun, sa twist ng storyang ito, yung kanyang kapatid po na taga Sao Paulo ay pumunta po. Malayong-malayo po ito, 2 airplanes po. Tapos kinonfess niya po ang nangyari po kasi mahal na mahal po siya ni Federico. Tapos si Federico po ay nauna sa ipinagbabawal na gamot, tumigil. Pero ang malungkot dito, sinundan ng bunso. Tapos nung susunduin niya na sa bahay ay nakapatay nga po. Yang ginawa niya, kinuha niya yung dugo, nilagay niya sa kanyang kamay. Nilagay niya sa kanyang kamay, tapos nung pumunta na po yung mga pulis, ang dinampot po dito ay hindi yung batang nakapatay. Kundi si Federico. Meron po siyang mga napatay, pero hindi po yun, yung taong yun. Tapos kinuha po siya ng mga pulis, tapos 16 years po siyang nagbayad ng kasalanan na hindi niya namang ginawa. At yung kanyang kapatid ay nabuhay po sa tinatawag na kapayapaan, kalayaan. Sinabi niya po ito dahil ilang tao lang po sa kanyang pamilya, naroon po kami, 2 pari. And brothers and sisters, napakaganda po. Nagkaroon po siya ng magandang buhay, nagkaroon po siya ng 2 anak at asawa. Nagkaroon po siya ng magandang buhay dahil po yun sa ginawa ng kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid na walang kasalanan po, yun po yung nagbayad ng kanyang kasalanan. Bakit ko kinikwento sa inyo to? Kasi nandito po tayo sa kwentong ito. Kapag titingnan po natin yung krus, tayo naman talaga nakagawa ng kasalanan. Dapat nating maintindihan yon. Tayo po ang nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Tayo po ang nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa-tao. Pero si Jesus po na walang kasalanan, siyang nagbayad ng ating kasalanan. So ano pang rason para hindi natin makuha yung ating kalayaan? Ano pang rason para hindi tayo magkaroon ng buhay papunta sa Diyos? Mahirap po ito, ang krus na ito. Ngayon po kasi kapag tiningnan, magandang tingnan. Pero ang krus po noon, panahon ni Jesus,
Isa po ito sa mga pinaka-brutal na pamamaraan ng pagpatay sa pinakapusakal na kriminal. Ay, hindi po ito pamamaraan ng mga Romano, pamamaraan ng mga Hudyo, pamamaraan po ito ng mga Romano. Kasi yung Roman Empire po, sinako po nila yung mga Hudyo. Ayaw po kasi nila na ang mga pusakal na kriminal ay basta-basta na lang mamamatay. Gusto nila unti-unti, brutal. Parang sa atin ay silya elektrika. Pagbutol ng ulo sa ibang mga bansa. Lethal injection, ganyan. Ganyan ka brutal. Pero mas brutal po ito. Ang krus kasi unti-unti talaga. Tatagal pa yung tao. At kita nyo naman po, kapag ipinako ka dyan, ay mawawala lahat ng dugo mo doon. Dahil nakapako nga yung yung dalawang dito mo sa pulso. Tapos yung paa mo. So yung paghinga mo, itutulak ng paa eh. Dapat pa hirap ka ng huminga, itutulak ng paa. Tapos lahat ng bigat ng katawan mo, nandun yun sa wrist. Kasi yun lang nakadikit. Isipin niyo po yun, madaling intindihin kung yun ay iginawad sa isang taong may kasalanan. Pero ang gumawa ng walang kasalanan, atin yun. Nakukuha niyo po yung punto ko? Atin po yun. Ito pong Lenten season na ito po yung mga pagkakataon na hindi natin babalikan yung mga kasalanan ng kapwa-tao natin. Ito po yung kasalanan na pupuntahan po natin yung ating mga sarili. Ano po ang nagawa ko sa Diyos? Ano po ang ginawa ko sa aking kapwa-tao? At ito na po yung pagkakataon para humingi po tayo ng tawad sa Kanya, humingi po tayo ng tawad sa ating kapwa-tao. Meron po akong papanood sa inyo na video. Ang pangalan po ng video na ito ay Train Master. Meron pong isang ama na mahal niya yung kanyang anak. Pinahalagan yung kanyang anak at sa kanyang trabaho, sa lahat ng mga nagtatrabaho ditong mga ama, mga magulang, hindi po kasi ako magulang, ang hirap magsalita, pero anak po ako. At yun lang po yung gusto ng mga bata, ako'y bata, na pag tapos na magtrabaho yung mga magulang natin, sa pag-uwi nila, meron silang konting oras sa atin. Yun po yung sa ama. Ginagawa niya po sa kanyang anak ay sinasama niya po dun sa estasyon ng tren. Kasi siya po yung bridge master. Ibig po sabihin ng bridge master, kapag may dadaang barko po sa ilalim, itataas po muna. Dahil baka tumama yung bridge. Tapos ibababa na naman po kapag wala na kasi may dadaan pong tren. Yun po yung kanyang trabaho. At isang araw nga po yung kanyang anak sinama niya po. Nagkaroon po ng miscalculation. Tapos nakita po ng bata habang naglalaro ay padating na yung bridge pero nakataas pa po. Padating na yung tren, nakataas pa po yung bridge. Kaya alam ng bata kung saan ilalagay. Sinisigawan niya yung ama pero hindi nakakaririnig, may ginagawang iba. At siya na po pumunta doon sa kung saan po na ibababa po. Pinipilit niya pong ibaba itong bridge na ito. Pero hindi niya po nagawa kasi napakaliit niyang bata. Kaya ang nangyari, accidentally, pumasok po siya doon sa isang lalagyan, yung pitan po ng bridge. At saka na po nakita na padating na po, bumalik po yung ama, nakita niya na po yung pangyayari na padating na. Padating na po itong train, so may dalawa po siyang option. Ano po yung kanyang options? Ang una po ay pupuntahan niya po yung kanyang anak at sasagipin niya, pero lahat po ng mga nandun sa tren, mamamatay po sila sa aksidente dahil nakataas po yung bridge. Yun po yung unang option. O kaya, ang pangalawang option, ibababa niya po yung bridge na ito, hahayaan niya pong mamatay yung kanyang anak para masagip po ang lahat ng mga tao dun sa tren na ito. Panoorin po natin.
kasalanan ay wala naman po nakakakita nun kundi tayo at ang Diyos. Ano? Kaya ito po yung pagbabalik natin sa ating mga buhay. Sa ating mga kasalanan ginawa sa ating kapwa-tao, higit sa lahat sa harap ng Diyos. Ang Lenten season po ay pagbabalik natin sa Diyos. Kaya pupuntahan po natin ang ating mga puso. Hingi po tayo ng tawad sa Kanya. Dahil at magpapasalamat po tayo sa Kanya dahil sa ginawa po niyang pagliligtas para sa atin. Ulitin ko po, posible ang lahat ng bagay dahil may Diyos po na nagbigay ng buhay, ng sarili niyang buhay para sa ating kalayaan, kaligtasan. Alam niyo po, isang araw po sa Estados Unidos, nagkaroon po ng isang matinding sunog. At sa sunog na yon ay namatayan po ang isang pamilya, namatay po ang tatay, namatay po yung kanilang 2 anak. Hindi ko po alam kung paano mag-isang magulang dahil anak lang po ako. Pero lagi ko po ito naririnig sa nanay ko, kailangan mauna ako. Kasi kapag kayo nauna ay hindi ko alam gagawin ko. Ibig sabihin, brothers and sisters, yung band po na meron po sa mga magulang tsaka sa mga anak. Higit sa lahat sa mga nanay kasi ang mga anak po ay nagmula sa sinapupunan ng kanilang ina. Kaya po dun sa nangyari ay ang natira po yung nanay. Ang namatay po sa kanya hindi lang asawa. Namatayan po siyang 2 anak at sa sunog pa. Kaya nga po isang araw po ay napatid po yung kanyang katinuan. Hindi niya po kinaya. Tapos nilagay na po siya sa isang mental institution. Nung nandun po siya sa mental institution, sinukuan na po siya ng mga doktor, ng mga therapist po niya na gusto mapagaling siya kasi wala na daw siyang pag-asa. Lahat po'y sumuko sa kanya maliban sa isang tao. Yung janitor po nung ospital na yon. Ano po yung ginagawa ng janitor pagkatapos niya po ng 8 oras na pagtatrabaho sa mental institution na yon, sa ospital na yon, kumukuha po siya ng isang monoblock. Kasi ang nangyari po sa matanda ay catatonic stage na po. Ang nangyari po sa babae ay catatonic stage. Ibig po sabihin ng catatonic stage, nakatingin na lang sa kawalan. Kakain tapos pupunta sa bintana, nakatingin sa kawalan. Hanggang hapon na po yung patutulugin na, yun ang po sitwasyon. So wala na talagang pag-asa. Ginagawa lang yung janitor, kukuha po doon ng monoblock, tapos ilalagay po katabi doon ng babae, tapos nakatingin din sa kawalan. Wala nagsasalita. 30 minutes bawat araw. Tapos tumungtong po yung 3 buwan ay yun na po. Isang araw po ay humagulgol na po yung babae. At pagkaraan po ng 3 taon, nagamutan ay ganap na po magaling yung babae, nakaalis na po doon sa mental institution. Brothers and sisters, hindi po siya sinukuan ng janitor. Parang sinasabi sa kanya ay, I will wait for you till you get healed. Hihintayin kita hanggang ika'y gumaling. At yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ano man yung pinagdadaan mong kasalanan ngayon, hihintayin at hihintayin kita. Hindi kita susukuan. Hihintayin kita hanggat ika'y gumaling. Kaya ito po yung pagkakataon na gusto ko pong balikan po natin yung ating mga puso. Marami po siguro nagsasabi sa atin na wala na tayong pag-asa. Kasi yung kinamiyas na po nating mga kasalanan ay mula pa pagkabata. Hanggang pagtanda mo, diyan ka na mamamatay. Pero ito po maganda sa Lenten season. May isa pong si Jesus, mercy and compassion. Siya po ang dakilang habag ng Diyos. At hindi lang po siya nagdala. Siya po mismo ang awa ng Diyos. Kaya meron po tayong pag-asa at nasa atin yung tinatawag na kalayaan. Andiyan pa po kayo? Okay. Siya po yung tinatawag na empatiya ng Diyos. May 2 pong pakikiramay. Ang una po ay sympathy, ang pangalawa po ay empathy. Ang sympathy po, halimbawa lang po, kayo ay mahirap, ako po ay mayaman. Tutulungan kita. Nandito ako, nandiyan ka, tutulungan kita. Yung po yung tinatawag na sympathy, nakikisimpatiya. Ang empathy po malalim. Tutulungan kita kasi nandiyan ako galing. Alam ko yung hirap na dinanas mo. Kaya ang bibigay ko sa iyo hindi tulong lang. Bibigay ko talaga sa iyo pagmamahal kasi alam ko yung sitwasyon mo. May mga tao pong ganun. Yung binibigay po ay empathy. At yun po yung pakikiramay ng Diyos, incarnation.
Ibig sabihin po ay niyakap niya po yung ating pagiging tao. Pinaliwanag po ito ng psychologist na gumawa po ng libro. Nandun po sa libro yung definition ng tinatawag na paikiramay, yung tinatawag na empathy. Meron daw po dalawang matalik na magkaibigan, naglalakad po sila sa isang bundok, tapos yung isa po ay nahulog dun sa bangin na punong-puno ng basura. Tinatanong po ng manunulat paano mapapakita yung tinatawag na empathy ng kaibigan nasa taas para sa kanyang kaibigan na nandun sa baba, na nandun sa punong-puno ng basura. Meron po mga nagsabi, kukuha ng tali, tapos hihilahin po yung kaibigan niya. May mga nagsabi naman po ay aalis muna, hihingi ng tulong. Tama din po yun. Marami po. May iba po nagsabi, kukuha po ng kawayan, tapos hihilahin po. Pero meron pong isang nagsabi ay tatalon siya. Nakakatawa. Tatalon po doon. Nagtatawanan po yung iba, siguro ay, pero yun po yung sagot. Yung pagtalon po doon. Kasi doon sa pagtalon na yun, saka mo lang maaamoy kung ano yung naaamoy ng matalik mong kaibigan doon sa baba. Saka mo lang maintindihan kung ano yung nararanasan ng kapatid mo sa baba. At pagdating doon, sabay kayong mag-iisip kung paano kayo aakyat sa taas. Basically po, yun po yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Mula po sa kataas-taas ang antas ng pagiging Diyos, tumalon po siya sa bangin na punong-puno ng basura ng ating kasalanan. Hindi po para maging makasalanan kagaya natin. Isang araw po iaangat niya po tayo, ibabalik niya po tayo sa Diyos. Yun po yung tinatawag na paikiramay. Kaya nga po, yung kanyang pagmamahal ay nagkatawang taong anak na pagmamahal ng Diyos sa atin. Nung in the Old Testament times, mahirap intindi ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay nandun, sa taas ng langit, etc. Para siyang tsuri. Pero in the New Testament, reality po siya. Kasi si Jesus po ay kasama ng tao. Halimbawa po, siya po'y bulag, tapos pinagaling po siya. Nagkaroon siya ng paningin. Isang pilay, buong buhay niya, hindi siya nakakapaglakad. Isang araw nakapaglakad na po siya. May pipi po. Isang araw nakakapagsalita at nakaririnig na. Meron pong inaalihan ng demonyo, isang araw ay wala na. Dinudugo, isang araw tumigil na. Lahat po ito'y realidad na po ito. Pagmamahal po ito ng Diyos. At isang araw nga po kahit yung tinatawag na clinically dead, wala na pong paghinga, wala nang pulso, nabuhay pa ng ating Panginoon Kristo. Kaya lapat na lapat po yung kanyang pagmamahal. Ang langit po ay bumaba na sa lupa dahil sa pagmamahal ng Diyos. Maisip ba natin na tayo mamahalin ng Diyos? Karapat-dapat daw tayong mahalin. Kasi ang pagmamahal ay hindi po because of in spite of. Nakuha niyo po? Hindi kita mahal dahil ikaw ay. Mahal kita sa kabila ng. Ay yung pagkakaiba, paano ba ipaliliwanag? Sige, kunin ko po yung sa kaibigan ko po sa Brazil, kay Sabio Mendez. Si Sabio Mendez po ay matalik kong kaibigan at sa youth ministry, siya po ang isa sa mga leaders po namin. Artist po siya. So ang pinaka-forte niya, yung pagguhit, tapos music. Perfect tone po siya . Ibig sabihin ng mga perfect tone, hindi po nila kailangan ng pyesa. Kailangan lang po nilang marinig yung kanta, kaya na po nilang tugtugin ito kahit anong instrumento. Ganun po siya kagaling. Pero sa kanilang pamilya, itong problema. Kasi sila po yung mga engineers mula sa magulang, magkakapatid. Siya lang po yung kakaiba kasi artist po siya. Sa isang artist po, ang galing po nila abstract reasoning. Kaya kung makikita kayong mga bata, makakalat ang gamit, magulo, disorder, pero magagaling po sila, talented, yun po yung dito sila sa part na ito. Meron naman po magagaling dito naman po sa academics, etc. Nandito po si Sabio Mendez sa part ng kanyang pagiging artist. And brothers and sisters, hindi po siya matanggap na ganun po siya. Kaya ang pinupunta niya po yung simbahan kasi sa amin po tanggap po siya. Tapos isang araw nga po ay pinakuha po siya ng tinatawag na engineering course. Sa isa pong artist, ang malaking problema po ay pagdating sa numero, nagsasarado po yung isip ng ilan sa mga artist. Mahirap po sa kanila yung numero. So, can you imagine that? Kung ikaw yung bata, hindi ka marunong magsayaw, pasasayawin ka. Hindi ka marunong kumanta, pakakantahin ka. Gaano kabigat yun? Hindi ka magaling sa math, pakukunin ka ng engineering course. Parusa po yun. Kaya sa isang SEM po, yun na po naging parusa niya, tapos 2 subjects po yung binagsak niya. Medyo mahal po yung course.
Kaya sabi po niya sa akin, Padre, por favor, Padre, pakiusapan niyo naman yung mga magulang ko kasi mahal ko naman po sila. Magtatapos po ako ng pag-aaral. Hindi ko lang po kaya yung engineering course kasi mahina po ako sa math. Mula pa pagkabata, kita po yun sa grades ng bata sa math. Matataas yung iba, pero pagdating po dun sa perfect science po yung math eh. Mahina po talaga siya doon. So, bagsak po siya. Pero sabi nung tatay sa akin ay, Padre, ako po yung nakakaalam. Ako po ang nakakaalam sa ikabubuti ng aking anak. So, wala po kami nagawang mga kaparian po doon. Ako po yung youth director po nila doon. At tuloy-tuloy pa rin po. At isang araw po ay nagkakaroon na po ng pag-iisa. Yung solitary moments na po si Sabio Mendez. Ibig sabihin, yung dating gusto niyang maraming kasama, gusto niyang lagi mag-isa. At nalulungkot Ibig sabihin hindi na po siya napunta. Ay may mga pagkakataon na lang na nakakapunta sa simbahan pero kadalasan hindi na po siya nagpupunta. Tapos bumagsak na naman po siya. Pinakausapan niya ako, pinakausapan ko po yung magulang pero matigas po yung kanyang mga magulang. Sabi niya, Father, ako lang po kami pong mag-asawa nakakaalam para sa ikabubuti ng aming mga anak. Nakatingin po kasi sila sa magkakapatid. Lahat ay graduate ng mga engineering courses. At isang araw po ay ako po nalipat ng parokya. Tapos sa pagkaraan lang po ng 4 na buwan ay umano na po sa amin. Dumating na po sa amin ang masamang balita. Si Sabio Mendez po na aking matalik na kaibigan ay nagpakamatay. Nagpatiwa. Nakuha niyo po, mahal kita because of, mahal kita in spite of. Mahal kita dahil ikaw ay, mahal kita sa kabila ng. Yun po yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Mahal kita sa kabila ng. Kaya nga po yung pamilya ay, iniisip ko po meron po kayong hinahangaan na anak mula pa sa simbahan, pero hindi nyo na-maximize. Si Sabio Mendez po ay nagpakamatay. Binigyan niya po ako ng isang, hanggang ngayon po sa Pangasinan, nandun po yung painting na binigay niya sa akin. Napakarami niya pong painting, may exhibit po siya. Binigay niya po yung painting sa akin, Charlie Chaplin. Ewan ko po kilala niyo po si Charlie Chaplin. Yung magaling magpatawa na meron pong dito, may bigote dito. Tapos walang salita. Magaling magpatawa. Binigay niya sa akin, kinuha ko naman, tapos nilagay ko na sa maleta ko. Tapos pagdating ko doon, ay yung narinig ko na yung nagpakamatay po si Sabio Mendez, tinignan ko po yung Charlie Chaplin. Kasi yun po yung komedyante, pero nakita ko po doon sa mata nung binuhit niya, malungkot. Parang contrast, hindi ko siya napansin. Nung napansin ko po, huli na. Ibig sabihin po kasi sa mata natin, hindi tayo pwedeng magsinungaling. Dahil yung ating mata, bintana ng ating kaluluwa. Sayang po, hindi ko po siya naligtas. Pero brothers and sisters, marami po pong ganitong mga bata at kabataan ngayon. Dati po sa Japan lang po ito nangyayari, sa ibang bansa. Pero dito po ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo na marami na pong nangyayari ngayon. Marami ng mga bata at mga kabataan, they are shouting in top of their lungs, but seems no one hears them. Walang nakakaunawa sa kanila. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, sa mga magulang na naririto, tingnan niyo po yung lakas ng mga bata at mga kabataang nasasakupan niyo. Huwag niyo pong kumparahin yung mga anak niyo. Kasi magkakaiba po sila ng skills and sets ng skills. Kaya nga po, kapag ginawa niyo po kasi ito, ay nasisiraan po ng kumpiyansa yung ibang mga kaibigan. Ako po nung bata ako, atin-atin na lang po ito, huwag niyo pagkakalata. Kasi sa 4 po kami magkakapatid, ako po yung bunso. At yun po yung mga ate ko, magagaling po yun sa academics. Ako naman po, ang hilig ko laro. Tamad po ako mag-aral, pero mahilig po ako maglaro. Masaya naman po kaya pag ako'y 75, madugo. Ewan ko po kung ganito pa rin po sa grading system ng mga bata po ngayon, na kapag ikaw ay 75, 77, yung pula, dati po kasi madugo, puro ketchup talaga yung grade. Ako naman po, wala naman po sa akin, pero sa mga ate ko po, mabigat talaga. Akala nila, wala na akong pupuntahan. Pero isang araw nga po, nakuha po ako ng mga pare. Naalagaan po ako ng mga pare and my life has never been the same again. May plano sa akin ng Diyos. At naririto ako, hindi dahil ako'y pare, naririto ako, hindi dahil ako'y magaling, matalino o banal. Naging pare ako dahil sa katakot-takot na awa ng Diyos.
Gusto ko lang pong ibigay sa inyo yung ehemplo ko, hindi para hangaan nyo, kundi makita nyo po na yung mga bata, mga kabataan na nasa inyo, baka hindi na po sila nakakaramdam ng pagpapahalaga sa inyo. Aalis po sila. Sinasabi ko nga po, home is not a place para sa akin. Home is not a place, it is a person. Kaya bumabalik tayo sa bahay natin, hindi dahil sa laki ng bahay natin, kundi sa pamilyang nararamdaman natin. Kaya nga po kahit yung mga kabataan, tayo mga anak, malayo na po yung narating natin sa buhay, pero kahit anong layo ng narating mo sa buhay, punta ka ng ibang bansa, babalik at babalik ka pa rin sa sariling bahay kung naramdaman mong may pamilya ka doon. Nakukuha niyo po ako? Kaya nakikiusap po ako sa inyo, alagaan niyo po yung mga bata at mga kabataan. Love them. Not because of, but in spite of. Sa kabila na. Ang susunod na panonood ko po sa inyo na video clip, meron pong isang bata na pinanganak pero may cerebral palsy. Ibig po sabihin ng cerebral palsy, may tama po siya. So hindi na po kahit bumangon, kahit tumayo, hindi na po kaya ng bata. Kahit magsalita ka, hindi na kaya. Kaya sabi po ng mga doktor espesyalista, hayaan na lang mamatay doon sa institusyon. Makakabuti yung financially doon sa pamilya, pero hindi po pumayag yung ama. Ang pangalan po ng ama ay Dick. Ang pangalan po ng anak ay Rick. Ulitin ko po, ang ama ay Dick, ang anak ay si Rick. Si Rick po ang may sakit. At wala na pong pupuntahan dapat yung kanyang buhay. Mamamatay na lang na siyang ganun. Maikli lang po ang buhay ng mga batang ganito. Pero tingnan niyo po ang storyang ito. Isang araw po ay hindi pumayag yung ama, inuwi niya po yung kanyang anak. Tapos pag uwi niya po, tinuring niya pong normal na bata. Minahal niya po, tapos isang araw nakabitan ng half machine. Father, ano po yung half machine? Yung half machine po, yun po isa pong makina na nakakabasa ng mga pangarap ng mga bata, ng mga tao. At isang araw po nabasa po sa pangarap ni Rick, isa sa mga pangarap niya, mag-champion po ng triathlon. Ano po yung triathlon? Tumakbo, lumangoy, tsaka magbisikleta. Hindi kahit magsalita nga po, kahit tumayo sa higaan, hindi kaya ng bata. Pero dahil sa pagmamahal ng ama, ibinigay niya po lahat-lahat para sa kanyang anak. Hanggang isang araw po nakamit po ng kanyang anak yung buhay na para sa kanya. Panoorin po natin ang mag-amang ito. Si Rick at si Dick Hoyt.
Si Dick po'y namatay 2021. Yung ama niya namatay 2021. 2023 po nang namatay po si Rick at the age of 61 years old. Ang hirap intindihin, no? Dahil pag ganito pong klase ng mga bata, maikli po yung kanilang buhay. Kasi meron po silang sakit. Pero umabot po siya ng 61 years old, nakapagtapos pa po siya ng kolehiyo. Kasi tinatawag na half machine. Ano pong gustong ipakita ng kwentong ito? Yun po yung pagmamahal ng isang ama. Ano? Ang hirap kasi magsalita tungkol sa ama kasi I was abandoned by my father. So kahit isang beses hindi ko po nakita yung aking ama, pero hindi po naging madamot sa akin ng Diyos. Isang araw po, yung pinagtatrabahoan po ng nanay ko na bilang katulong, manager po siya ng PLDT. Ang pangalan niya po ay si Rodrigo Rod. Ano pong pangalan? Yan, si Papa Rod. Papa Rodrigo po ang tawag po sa kanya, Mama Silvia po yung kanyang asawa. Isa lang po yung kanilang anak, adopted po ako. Tapos tinuring po nila akong tunay na anak. Kaya naman po, kaso unsentimental type of guy po siya. Ano po yung unsentimental type of guy? Parang walang emosyon. Lagi lang nagbabasa ng dyaryo. Tapos isang tanong, isang sagot. Yun lang po si Papa Rodrigo. Pero maganda po dito, pagkatapos niya ng kanya, pag wala po siyang trabaho, sinasama niya po ako laging maglakad o kaya mag-jogging doon po sa Bacolod. Tapos po sa jogging na yon ay pinag-uusapan po namin lahat ng mga bagay. Yung mga bagsak kong grades sa math, yung mga jolin kong nabasag, yung mga gagamba kong natalo, yung mga text. Alam niyo po yung text, hindi po sa cellphone na. Yung isa, dalawa, tatlo. Yan, text. Paglalaro pa ng text, dahil hindi na po ako pumapasok, ay sinusunog ng nanay ko yung mga text ko. Tapos sa kanya po ako nagsusumbong. At atin-atin na lang po, huwag niyong pagkakalat ha. Medyo nakakaya. Crush na crush ko po si Aisa Sigera nung ako'y bata. Pagka-birthday po kami September 17. Kaya pinag-uusapan po namin ni Papa Rod habang maliit po ako. Paano mapapasa akin si Aisa Sigera pagdating ng panahon? Hindi na po yung magkakaroon ng katotohanan kasi ako po'y pari na. Tanya naman po. At si Aisa Sigera po iba ng gusto. Pero at any rate, kidding aside ay pinag-uusapan po namin lahat ng bagay pero isang araw po ay nagkaroon po siya ng massive stroke. At yun na po yun, hirap na po siya magsalita kaya pinapunta na po ako sa ICU. Sabi ni Mama Silvia, may sasabihin sa iyong Papa Rod, pakinggan mo, hirap na siya magsalita. Kaya sabi niya sa akin ay, Gerbert, tandaan mo kahit hindi kita tunay na anak ay mahal na mahal kita. Kaya sa kauna-unang pagkakataon sa buhay ko, nakarinig po ako ng pagmamahal ng isang ama. Masayang masaya, pero simultaneously, kalinsabay nun, malungkot na malungkot kasi first time ng bata, parang last time na rin. Parang laro talaga. At bata pa po ako, parang galit na ako sa Diyos. Sabi ko, ang dami naman masamang amay, unahin niyo. Unahin niyo, matutuwa naman ng mga anak ng mga yan, masamang amay. Pero bakit naman ito, si Papa Rodrigo? Pero wala, may plano po talaga ang Diyos.
diksyon, pero alam ko pong mangingibabaw pa rin po sa puso namin at sa puso niyong tinatawag na awa at pagmamahal. Sana po itangkilikin niyo po siya sa buhay na walang hanggan, patawarin niyo po siya sa kanyang nagawang pagkakamali. Ang lahat ng itinilog namin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo. Hail Mary, full of grace, Lord. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Fabio Mendez, my brother, my friend, may you rest in peace. Amen. Ang pangatlo po ay tinatawag na katapatan ng Diyos. Ano? Tayo po mga tao ay hindi po tayo matapat, pero ang Diyos po natin ay matapat. At ano po ba yung tinatawag na katapatan? Hindi ko po mapapaliwanag yun sa inyo na nakita ko lang po ito sa pinanood ko po. Meron po dating isang professor, ang pangalan niya po ay si Professor Yuno. Isang araw po ay nagkaroon po siya, nakakita po siya ng isang aso, Akita breed na aso. Para po ito sa mga emperor sa Japan, yung ganitong klaseng aso. Symbolize po sila ng tinatawag na faithfulness. Ano? Nakita niya po bata, inalagaan, pero ayaw po ng kanyang asawa, pero isang araw tinanggap na rin. At isang araw po nung lumaki na yung aso, lagi siyang hinahatid sa istasyon ng tren. Tapos pagkahatid, ay babalik na uli yung aso. Pero pagdating ng alas 5, babalik yung aso, susundin niya po yung kanyang amo. Isang araw po sa kasawiang palad, nagkaroon po ng cardiac arrest si Professor Yuno at namatay po sa paaralan. At yung aso po ay walang kaalam-alam na pumanaw na po yung kanyang amo. Kaya sa loob po ng 9 na taon, bumabalik at bumabalik po siya doon sa istasyon ng tren hanggang doon na po siya binawian ng buhay. Panoorin po natin ang tinatawag na katapatan at mahirap na po ito matagpuan sa mga tao at sa mundong ito. Kaya po sa lahat ng naririto na meron po kayong matapat na kaibigan, pahalagahan niyo na po ang mga taong ito. Ano? Dahil darating po yung pagkakataong nauubos talaga eh. Nauubos po lahat. Sa kasagsagan ng ating katanyagan, kalusugan, etc., napakarami niyong kaibigan. Ano? Pero isang araw po, kapag dumaos-dos pa baba yung buhay niyo, isa-isang nagpupulasan, no? Nawawala na lahat. Pero meron po kayong makikitang mga ilang taong nananatili sa inyo. Yun po yung pahalagahan niyo. Dahil sila po yung mga tunay niyong kaibigan. Panoorin po natin ang katapatan ni Hachiko.
So si Hachi ko po ay namatay. 9 po siya naghihintay sa kanyang matalik na kaibigan. Ano? So yung katapatan po talaga ay hindi matutumbasan. So pag may matapat po kayong kaibigan, pahalagahan niyo na po ito dahil regalo po sila. Presensya po sila ng Diyos. Akala po kasi natin ordinaryo, ano? Yung mga kaibigan, dumadating sila para silang ordinaryo, parang padala lang sa lupa, ano? Pero nagmumula po sila sa langit. Dito po sa mga pagkakataong kagaya ng ganitong organizations, ano? Meron po kayong mga hindi kadugo, pero pag tinuring po kayo ay pamilya. Ano? Pahalagahan po natin sila. Lagi po sila nating pahalagahan, bigyan ng pangunawa, pagmamahal. Dahil napakaikli po ng buhay ngayon. Nung mga lolo ko po ay, ang lola ko po ay namatay ng 97 years old eh. Ang lolo ko po ay 92. Ngayon kapag umabot ka ng 60, talagang blessing na po eh. Blessing na po talaga. Kaya napakaikli ng buhay. Kaya pag may matatapat po kayong kaibigan ay atin pong pahalagan po sila. Sa pagtatapos ko po, si Jesus po ang tunay nating kaibigan. Ano? Ang salita pong kaibigan, ang ugat na salita ay amor, which means to love. Ibig. Ano? Kaya nga kapag may tunay kayong kaibigan, may tao nagmamahal sa iyo, automatic po siya. And there's no greater love than this than to lay down one's life for a friend. Walang pinakamatinding pagmamahal kundi ang pagmamahal ng isang kaibigan na kaya niyang ibuwis kahit ang sarili niyang buhay. Basically, yun po yung ginawa ni Jesus sa krus sa atin lahat. Kaya kaibigan po tayo ni Jesus. Ang tawag niya po sa atin di mga alipin. Ang tawag niya po sa atin mga kaibigan. Huwag mo natin kalilimutan yun. Kapag nawalan kayo ng kaibigan, ang tawag po sa atin ni Jesus ay hindi mga alipin. Ang tawag po sa atin ay mga kaibigan. Yan. Ano po yung tunay na makikipagkaibigan? Isang araw po ay dun sa isang ospital, may dinala po doon. Ang pangalan niya po ay si Margaret Patrick. Si Margaret Patrick po ay isang maputi, kaso tinamaan po siya ng stroke. Kaya yung kanang kamay niya ay paralisado po ito, hindi na makakilos. Ilagay po siya doon para sa kanyang mga therapy sessions. At yun po kasi yung specialization ng ospital na yon. Tapos po, inano po siya ni Leigh McHugh. Si McHugh naman po, yun po yung nag-aalaga doon. Parang pinaka-leader po nila doon sa institution na yon. Tapos nakita niya si Margaret Patrick, iginala niya, ipinasyal niya po doon sa institusyon sa ospital. Sa isang gilid po may nakita po silang piano, old piano. Nung nakita po ni Margaret Patrick, kumagulgul po siya. Tapos tinatanong po ni McHugh, bakit ka umiiyak Margaret? Ano nakita mo sa pianong yan? Kasi bago ako na-stroke, massive stroke, yan yung buhay ko, music. Ngayon na wala na, paralisada na yung kanang kamay ko, parang tinanggalin na rin ako ng buhay ng Diyos. Malungkot na malungkot po siya. Nawala na po siya ng pag-asa. At ang ginawa po ni McHugh ay pumunta po sa isang kwarto, tapos paglabas niya may kasama po siya. Isang maitim naman, si Ruth Eisenberg naman. Una po si Margaret Patrick na maputi, ito naman si Ruth Eisenberg, maitim naman. Tapos ano naman pong problema ni Ruth Eisenberg? Kaliwang kamay naman. Paralisado po yung kaliwa. So pinakilala na, Margaret Patrick, si Ruth Eisenberg. Ruth Eisenberg, si Margaret Patrick. Ayan yung lumang piano, subukan nyo kayang umupo dyan at tumugtog uli. Biglang tuwa si Margaret Patrick. Sabi niya, Ruth, alam mo ba yung tugtugin niyo yung Chaplain Waltz ng D-flat? Alam ko yan, sabi niya. Kaya po, umupo po sila. Si Margaret Patrick po, wala nang silbi yung kanang kamay. Kaya nakatungtong na lang po yun sa balikat ni Ruth. Si Ruth naman, wala nang silbi yung kaliwang kamay, massive stroke. Nakatungtong na lang po sa hita ni Margaret Patrick. Isa po tumitipa ng maitim na kamay, daliri, isa po ay maputi. And brothers and sisters, ay tumugtog po sila sa iba't ibang institusyon, nagbigay ng pag-asa sa marami pong may sakit. Hanggang isa po sa kanila ay binawian ng buhay. Ang kwento po ni Margaret Patrick at ni Ruth Eisenberg ay kwento po ng tunay na pakikipagkaibigan, kapatiran sa musika, ay kwento po ni Ebony at ni Ivory. Kaya may marinig po kayong kanta, ano? Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why can't we pagkakataas? Kalimutan niyo po yung kanta, hindi po ako songwriter Kalimutan, hindi po ako makanganta. Pero wag niyo pong kalilimutan yung kwento.
Kaya sa huli pong pagkakataon nato ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon makipag-usap. Ang gagawin nyo lang po ay kakamayan nyo lang, kaya yayakapin. Yung mga hindi nyo kadugo, pero naging pamilya po para sa inyo. Dahil sa napakatagal na panahon, akala nyo ordinaryong tao po, mga taong ito. Pero sila po ipadala ng Diyos sa inyo. Pinahalagahan po kayo ng Diyos dahil sa mga taong ito. Ulitin ko po, sa tahimik na pamamaraan, gagawin po natin ito. Lalapitan nyo lang po yung mga tao. Tatlo lang po ito. Thank you, sorry, tsaka I love you. Okay? Kahit wala ng kwento-kwento yon, tahimik na pamamaraan po natin gagawin. Samahan niyo po ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po'y pinagtipon-tipon nyo para parangalan ng inyong pangalan. Nawa po, bigyan niyo po kami ng pagpapahalaga sa regalong pinagkaloob niyo sa amin, ang aming kalayaan. Ang pagtalikod namin sa kasalanan. Bigyan niyo po kami ng paggabay sa pagbabalik loob sa inyo ngayong pong panahon ng Kwaresma. Sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasala, patawad po Panginoon. Nawa po bigyan niyo po kami ng grasya bumalik sa inyo. Dahil sa bandang huli, kami po'y pag-aari niyo. Salamat po sa tunay na kapatiran, mga taong pinagkaloob niyo sa amin sa napakatagal na panahon. Kinalingan niyo po kami dahil sa presensya, pagmamahal, pangunawa ng mga taong ito. Nawa po kukupin niyo po ang kanilang mga pamilya, bigyan niyo po sila ng kalusugan. At sana po pagyamanin niyo po ang kapatirang namumuo sa amin. Ang lahat ng ito ay iniluluhog namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po tayo, magsitayo ang lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami pahintul sa tukso at adyan niyo po kami sa lahat ng masamaan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon na po kaming mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mangyari pong lumapit na po tayo sa mga tao po na gusto nating pasalamatan, hinga ng tawad, at pakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ulitin ko po, lalapitan nyo lang po yung mga tao na kinonsideran nyo na pagmamahal sa inyo ng Diyos.